Nako, rekta na po tayo ngayon. Humingi yata ito ng partida, itong si Carpio, no? Kay Senator Dante Marcoleta, no? Paano ba naman kasi, nung sasabihin ni Carpio na ang pagdidibatihan nila, dapat, ganito magsisimula, dapat ito pag-uusapan, ay napakaduga mo naman. Di ba? Pag ikaw hinamon ng debate at alam mo na sa sarili mo, kaya mo sagutin lahat yon at may related ka sa WPS at alam mo yung forte mo, no? Kung ano yung topic na pagkakasunduan ng nakakarami, hindi si Senator Marcoleta, dapat dun kayo. Tapos sasabihin nila, may mga sinasabi ng side nila Carpio, duwag daw si Senator Marcoleta. Sino ba duwag? Yung ba nagtatakda ng pag-uusapan? O yung walang scope? Yung walang limitasyon? Ibig sabihin ni Senator Marcoleta dito, makikipagdebate ka na ayon sa gustong pag-usapan na ano sa tao na gusto ng taong bayan, hindi yung gusto mo lang. Mamadaya itong Carpio ito. Di ba? Bah, ang gulang-gulang mo. Ito, dumako rin po tayo ito kay Arn na kung saan siniwalat po ni Senator Rodante Marcoleta kung ano yung himay-himay. Sabi ko nga sa inyo, kung sinasabi lang nila shortcut na. Ano ibig kong sabihin shortcut na? Halimbawa, si Kiko, si Boy Lowes Rank. Anong sinasabi ni Carpio? Ganito, atin ng West Philippines, ating ganyan. Tapos magpapapyaw sila ng konting kaalaman para magmukha sa taong bayan na may nalalaman. May nalalaman kayo. Pero, ang nakapagtataka, yung nalalaman ni Senator Rodante Marcoleta, bakit hindi nyo pakinggan? Di ba? Bakit sabi nyo mali yan? Paano mali? Magkakaroon ba naman si Senator Rodante Marcoleta ng papel na nakuha na niya mismo sa otoridad, mismong kinauukulan, ayaw niyo paniwalaan. So, ibig sabihin, ang gusto niyo lang paniwalaan ng taong bayan, yung hawak niyo, yung nalalaman niyo. Ay, hindi po pwede yun. Di ba? Tapos sabi nito ni Francis Tolentino, hindi dapat kailangan pagdebatihan itong WPS. Ay, hindi po pwede yun. Alam mo mga to, sablay na sablay itong mga pangangatwira ng mga to eh. Saan nyo nakuha yung isang bagay na sasabihin nyo na hindi dapat pag-usapan pa? Ay, wala po niyan. Ating yan was Philippine Sea. Dapat yung taong bayan makikinabang dyan at dapat bago makinabangan yan, maunawaan nila kung paano yan o ano naging kalagayan yan. Hindi sabihin mo atin niya yan. Pero mas mahalagang pag-usapan yung himay-himay. Kasi doon magsisimula eh. Di ba? O ngayon, ako napaplastikan ako sa usapang ito. Bakit? May kumalat na karaan. Ito siguro naman. Hindi ko sabi totoo to, pero kalat to sa social media. Doon sa mga mangingisdang hinaharas dyan sa West Philippine Sea, tandaan nyo ang dalawang nagtanggol sa China. Biruin mo. Di ba? Kaya pala sa interview nito ni Senator Marcoleta ngayon, sa ni Arn, hindi siya, parang tinatamad siya mag-interview ba? Parang hindi niya maintindihan kung ano siya sabi ni Senator Marcoleta. Sir, ganyan talaga kapag ang isang tao hindi naiintindihan yung sinasabi ng isang tao. Medyo masama loob mo or may sinasabi kang kakaiba doon sa taong kausap mo, no? Kaya naiilang ka siguro maintindihan at ayaw mo intindihin. Ang linaw-linaw na sinasabi si Senator Marcoleta eh. Ito, painggan po natin ang kanyang si Senator Rodante Marcoleta at itong interview niya kay Arn. Igan, Connie, Opo. magandang umaga sa inyong dalawa at sa ating mga tagapakinig. Okay, eto kanina, ewan ko na-monitor niyo po, Senador Tolentino, wala daw parang dapat ng pagdebatihan. Nasasaad sa Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Law, at nasa konstitusyon, ito pong mga nababanggit na Kalayaan Island Group, Senador Marcoleta. Tama naman yun, Igan, Connie. Ang nagiging problema lang kasi natin, yung pagtatangka natin na i-drawing na nga natin ng West Philippine Sea, na yan nga ay nagsimula doon sa presidential decree pa ng dating Pangulong Marcos Sr. Na yun naman ay binasag ng arbitral ruling dahil sabi niya, hindi niyo pwedeng i-enclose yung Sprat list, sabi niya ganon. Pero dito, Arnold, Connie, gusto ko munang bigyan ng emphasis na hindi teritoryo ang problema. Okay. Kasi yung KIG
kahit pagbalik-balik pa rin natin ang pangyayari, atin na yun eh, kasi tayong naka-occupy doon. Opo. Hindi yun ang issue. Ang issue ay yung problema kung paano natin i-drawing ang West Philippine Sea. Kasi sabi doon sa presidential decree at saka doon sa later law na ginawa natin, Oo. kailangan isama yung mga maritime rights ng Kalayaan Island Group. Mhm. Ngayon, ito yung nagiging problema, sabi ko nga. Kasi pag dinrowing mo yun, dahil sa layo ng Kalayaan Island Group, na lumagpas ka ng higit sa 200 nautical miles mula sa ating EEZ, ma-appropriate natin yung tinatawag na high seas. Yung high seas ay isang bahagi ng malaking karagatan na walang nagmeme-ari, kaya tinawag na high seas. Hindi natin pwedeng i-enclose yun na hindi natin na-appropriate ang malawak na karagatan ng high seas. Mhm. Pinagbawalan ang Pilipinas, maging ang China pinagbawalan, hindi nyo pwedeng i-enclose yan. Ngayon, tumalima tayo dun sa Arbitral Tribunal, kaya natin inamend yung Presidential 1596. Ang ginawa nila, inalis natin yung box. Kasi dun sa dating Presidential Decree ng dating Pangulong Marcos Sr., gumawa siya ng 6 na boundaries doon. Binax niya yung Kalayaan, yung Spratlys. Natutulala sila, no, papasin nyo. Parang, pag si Carpio kausap nila, oo, ganun. Di ba? Hindi naman sila, I mean, yung reaction ng natural na tao po, nakikinig sila, pero, para bang, na-amaze, baka namamangha sila, natutulala sila na, may ganun pala. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na maski mga Pilipino kakaparin kay Marcoleta, may ganun pala. Tapos kung kontrahin nila Carpio, pati yung team nila, yung mga side nila doon, yung mga pinklawa, ko kontrahin. Di ba? Ba't mo ko kontrahin? Kung ikaw katuwang mo, si Senador Rodante Marcoleta, kakatuwangin mo, tama't mali yan sinasabi niyan, makikipag-coordinate ka sa kanya, Senator Marcoleta, narinig ko yung sinabi mo, pwede bang magturuan tayong dalawa? Patingin niya, yung meron ka at meron ako. Tapos i-announce natin sa taong bayan kung ano yung pagdikit natin. Kung baga, pagbabanggain mo yung meron si Senator Marcoleta, pagbabanggain mo yung meron si Carpio. Pagbabanggain mo yung katwiran yung pinagbabatayan ng WPS. Ngayon, isa-summarize yun. Ganito gawin natin. Di ba? Hindi ko kontrahin mo yung si Senator Marcoleta. Di ba? Puro kontra na nangyayari. Ayaw nyo makipag-ugnayan eh. Kaya nga gusto yung Senator Marcoleta, debate friendly. Ay sa tingin siguro na matanda, yung debate, magiging debate, bakbakan, pagalingan, paligsahan. Pag sinabing debate friendly, may debating tinatawag na cross-exam. Yung i-cross mo siya. Mali yan, ganito ganyan. May debating friendly kung saan nag-uusap kayo, parang interview. Ganito gawin natin. Ito ba yung sa'yo, ganyan. Meron ako yan. Ito yung sa akin. Ganon ang friendly debate. Di ba? Hindi mo mamimili ka ng topic mo. Gusto mo talaga, bakbakan ng debate. Di ba? Ibig sabihin, nagmamagaling ka. Si Senator Marcoleta, hindi nagmamagaling. Ang kanya, gusto niya maintindihan ng taong bayan yung bagay na hindi nyo ipinaintindi na mahabang panahon na. Di ba? Ano to mga to? Ano mga to? Baka litong-lito na kayo sa buhay nyo. No? Ako ang vlogger, ako nakapag-explain. Di ba? Ako lang atang vlogger na nakapag-explain ng ganito eh. Wala nang iba eh. Di ba? Sabi ng tribunal, hindi nyo pwedeng gawin yung kasi magkakalayo ang mga features. Lalabag kayo sa Article 7 at saka Article 47 ng UNCLOS. Ngayon, ang ginawa natin ngayon, inamend natin. Inalis natin yung box pero nanatili ang pag-occupy natin doon. Pero ang tubig lang ang pinag-uusapan natin, Arnold. Tubig lang tubig lang. Sabi ko, tama naman yun sapagkat sabi ng tribunal, lahat ng mga features na ino-occupy ninyo. Sa ngayon kasi, Arnold, Connie, ang ino-occupy natin, 4 na features. Ito yung parola, ito yung pag-asa, yung kota, at saka yung Lankiam K. Ngayon, dahil mga batuhan ito, sabi ng tribunal. Alam mo, parang itsura nila, parang nag-iisip sila. Kasi may alam sila na napainggan nila. Tapos ikinukumpara nila sa isip nila yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Dapat hindi ganon. Dapat i-adapt nyo muna ngayon. Huwag nyo kukontrahin. I-adapt nyo lang. Isama nyo. Di ba? Sa kaalaman nyo.
nag-generate sila nung tinatawag na territorial sea. O, yung 4 na yung kailangan nating kunin yung territorial sea. 12 miles from their baselines. Pero meron tayong hindi inoccupy pero kine-claim din natin. Oo. Diba kasi yung territorial sea ng mga yun na magkakalayong mga features, kailangan nating kunin, isama natin doon sa drawing natin ng mapa natin ng West Philippine Sea. Oo. Ito ngayon ang imposible. Pag ginawa natin yun, ang dami nating lalapagin, Arnold. Oo. Tama. Connie, kanina- Article 89 ng UNCLOS, you cannot appropriate the high seas. Yun lang naman ang aking sinasabi. Oo. Sabi ko, gusto natin talagang may drawing yan. Sinabi ko talaga yan. Ako rin, in our lifetime, I'd like to see the West Philippine Sea. Pero Drawn in So the map. sa tingin nyo, tulad nitong Lawak Island, Patag Island, Likas Island na hindi nyo nabanggit, hindi pa, wala pang sinasabing papel para angkinin natin yan. Ano po yun? Kasi ang nabanggit nyo, Kota, Panata, tsaka Parola. Pero may iba pa pong isla, yung Lawak Island, Patag Island, Likas Island. So binabanggit nyo, may ilang mga bahagi dyan sa KIG na walang papel. O ika ngayon mapapakitang atin din yun. Walang ganon. Hindi, at yung sinasabi ko lang, yun munang 4 kasi maliwanag na occupied po Occupied natin na siya yun. eh. Okay. Okay. Oo. Oo, tapos marami po tayong kine-claim na hindi pa natin occupied. So sabi ko, kine-claimants tayo dyan. Meron ding claimants ng mga ibang bansa. So, Vietnam, Malaysia. Pero hindi po natin pinagtatalunan ang teritoryo. Tama. Ang pinagtatalunan lang natin, yung tubig po na na-generate nitong mga features na ito. Sapagkat ang ating plano nga, Bakit tubig binabanggit si Senator Marcoleta? Kasi andyan yung mga isda, pwede kang mga isda, pwede kang, alam mo yun. magdo-drawing po tayo ng West Philippine Sea. okay. Sir, Bakit kailangan ng drawing? Kayo naman. Kahit sa eskwelahan din naman eh. Pag ikaw nag-enroll sa eskwelahan, masasabi ka bang estudyante, ang sasabihin mo lang, oy, pera ko pinang-enroll ko dito. Nag-aaral ako, 10 taon na ako nag-aaral dito. Masasabi mo ba yon na ganun ka? Oo nga. Pero hahanapan ka syempre, kahit may ID ka, hahanapan ka syempre ng record dun sa mismong eskwelahan mo. Kung talaga, doon ka nag-aaral, na talagang legit ka. Kahit saan naman eh. Di ba? Dapat official ka. Eto, napakahalagang usapin nito. Hindi lang to kayamanan, kundi likas na yaman ito na talaga atin. Kailangan gusto ni Senator Marcoleta masinop. Bakit ganito si Senator Marcoleta? Bakit kumpara sa ibang senador hindi? Kasi ito yung kinalakihan niya eh. Di ba? Ito yung kinagawian niya na talagang oriented lahat. Na dapat lahat. Di ba? Yung talagang masinop ka. Kumbaga, sa isang bahay na ayaw mo na dapat pangalan ko yan, dapat aasikasuhin ko yan. Di ba? Ngayon, sabi ko, Tamo nangyayari ganito. Para bigyan ko example ha. Bigyan ko example. Yung mga magkakamag-anak, nag-aagawan sa lupa. Tama, nangyayari yan. Nag-aagawan. May dahilan naman kasi kaya nag-aagawan. Kasi, yung nabubuhay pa yung magulang, sinabihan yung panganay, o sa panganay nyo yan na pag ako nawala. Hindi, verbal lang verbal. O, yung isa namang nanay, ay hindi, kay bunso yan, pag nawala kami, kay bunso ibibigay yan, ha. O, isa naman, nagdesisyon, yung panganay, ma, ganito na lang, lahat kami makinabang na lang sa lupa, hati-hati kami, bibenta na namin, kung kayo mawala, nasa sa amin na yon. O, hindi, basta, kay panganay, ganito. O, namatay silang bigla yung mag-asawa. O, ano nangyari? Nag-aagawan sa lupa. Hindi malaman kung kanino. Bakit? Walang kasulatan eh, verbal lang eh. Hindi katulad niya sa panahon ngayon, ate yung lupa, pupunta silang abogado, kukuha silang abogado, magpipirmahan. Dati kasi nung araw, gano'n eh, mga 1990s, walang mga verbal lang, sinasabi lang, yung lupa, pag nawala ako sa iyo panganay nawala siya. Tapos sabi ng panganay, oy, akin, sabi ni papa, akin yung lupa, wala naniwalang kapatid. Ay, hindi, sabi mo lang yan. Atin yan. O, agawan na. Dapat, gumawa ka ng kasulatan, yung tatawag na last will ba yun? May kasulatan, ito sulat ni papa, ganyan, Yun, kasi dito sa Pilipinas, after 50 years, mawawala lahat tayo dito. Ilang taon ka na ba ngayon? Matitira mga Gen Z na lang. Siguro 100 years, Sino makikinabang yan? Wala tayong kasulatan dyan, hindi mo nilakad. Ngayon, bida ka. Si Tarela, bida ka ngayon. Si Kiko, bida ka ngayon. Paano after mga 10 years? Ano na mangyari? Kayo pa ba nakaupo dyan? Sino mapapahirapan yung susunod? Hanggang sa susunod na henerasyon,
hindi magkakaroon ng tamang desisyon. E paano pala kung ipinaglalaban na tayo ng mataas sa bansa? Na ibigay na yan sa Pilipinas, wala tayong pinanghahawakan na titulo. Kumbaga, wala tayong pinanghahawakan na katwiran. Talo kayo. O, tapos sasabihin mo, verbal, atin yan, atin WPS. O, sige sa'yo nga, patunayan mo. Asa yung mapa? Ni mapa ka, wala ka eh. Tama? Kaya po ka nahihirapan, pati ka ako yung NAMRIA. Hindi lang siguro napapaliwanag ni Senator Marcoleta kung ano kahalagahan ng kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya lang muna ngayon, yung magagawa niya para sa Pilipinas, sa WPS. NAMRIA po kasi, inutusan na ng ating pamahalaan noong pang 2012 na gumawa na po ng mapa ng West Philippine Sea. Hindi po ba kayo nagtataka? 2012 pa pala inutusan gumawa ng mapa. Nasa na ngayon, di ba? Nakalipas na henerasyon, wala na naman. O, eto, lilipas na naman. Ganyan mangyayari pa ulit-ulit. 2026 na po ngayon, hindi nila ma-drawing dahil nga po dun sa legal obstacles na yon. Kaya theoretically, nasabi ko lang po, Mukha ni tignan mo parang, siguro may narinig na siyang pinaniniwalaan na niya. Hindi niya na pinaniniwalaan yung sinasabi ng ibang tao. Di ba? Na bilang senador, hindi mo niya inalam, saan ba galing niya kinuwala mo? Na hindi ka na naniniwala. Siguro pakiramdam niya, sa sarili na ni Senator Marcoleta yon. Siguro, iba kasi kaya hindi naniniwala sila, bayad si Senator Marcoleta ng China. Di ba? Ganun sila, kabaya sa kanilang sarili. Tandaan mo, pag isang sarili mo na gusto mo magkaroon ng linaw para sa kalinawan sa isang bagay na nalilito ka o pinagtatalo ng isang tao, makinig ka sa parehas. Tandaan mo. para lang magawa ninyo yung mapa, you give up the KIG. Hindi ko po sinasabing i-give up natin. I am trying... hindi maintindihan ng tao yan. Kasasabi mo nga lang, Kasasabi mo nga lang give up tapos hindi mo mag-give up. Mali ka dyan. Napaliwanag na yung give up na yan eh. Di ba? Ano yan, kumbaga, yan yung, di ba sabi ko nga sa inyo, yun yung kung ayaw mong kainin yan, ayaw mong kainin yung ice cream, matutunaw yan. Kainin mo na, ayaw mo kainin, itapon mo na yan. Kasi pag hindi mo kinain, matutunaw, hindi para mo rin tinapon. Hindi para masahol pa sa give up, di ba? Hindi mo na pakinabangan, natunaw, wala rin. Okay, ayaw mo kainin, tapon na yan, kung ayaw mo kainin. Ginawa ng, bata, kinain na. Ang galing di ba? Ang galing ng payo mo Itapon na yan. Ayaw niya itapon, kinain na lang niya. Sa ayaw nyo hindi mapakinabangan yung Iceland na yan, gawin nyo na. Para dumating yung araw, atin yan. Hindi nila maintindihan yung give up Biruin mo, dati kang justice, hindi mo maintindihan yung setang give up? How? Tapos, may pagyayakan debate? Bakit ako nga lang, hindi ka makasagot sa akin Hindi, promise ko sa kanya. Pag ako nakaharap niya, friendly debate, hindi ka makakasagot sa akin, promise. Yung tatanong ko sa'yo, walang makakasagot. Tatandaan mo yan. Force the argument na imposible po. Para lang makadrawing kayo, i-give up nyo. Pero hindi ko sinasang i-give up. Atin yun Ngayon, kung hindi natin i-give up, hindi po nyo maidodrawing. Yun lang pong Sabi May mo, mga lalapagin yung drawing na yun. pero sabi meron po naman tayong mo, malalabag sabi ho kanina ni Senador Tolentino, ito naman dito sa patungkol po sa International Hydrographic Organization na sinasabi nyo kailangan iparehistro pa yung West Philippine Sea. Hindi na daw kailangan para bang kaninong sabi nga nung iba, parang baka sinong may pinaka may interest para magkaroon tayo ng kaguluhan. Ganito po yun. Ganito po yun. Alam po niyo yung mapa, wala naman po talagang legal consequence yan. Totoo po yan. Ngunit, sa isa pong tao katulad natin, sa isang bansa na gusto nating mag-drawing, kailangan po nating magrehistro. Kasi bibigyan po natin ng pagkakataon ng ibang bansa either to accept our map or to totally reject it. Kasi po, napapasailalim po tayo ng international community pag pinag-uusapan po ay yung ating mga karagatan. Kasi po, covered po yan ng international law. Meron po tayong domestic law, meron tayong national law, sa ganang atin po yon. Ngunit pagka ang pinag-uusapan po, bahagi na po ng international law, we will have to harmonize our national law do sa international law. Sabi po niya, hindi kailangan. Hindi po. Kailangan po. Dahil, sinasabi po ng Article 75 o 74 ng UNCLOS, lalagyan po ninyo ng coordinates. Bakit po? Halimbawa po yung ating exclusive economic zone. Ang dami pong overlapping dyan. Sa bandang norte po,
nagkakaroon po tayo ng overlap sa Taiwan at saka sa China dahil po sa Pratas Island. Sa bahagi po ng Japan at saka Palau, nagkakaroon po ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Sa South naman po, dahil po sa usapin sa Sabah, meron tayong overlap ng Malaysia. Ganun po yun eh. Oo. Kaya po, sabi ng tribunal, lagyan mo ng coordinate. Pero napanalo na po natin, hindi ba? Sabi nga, may kung ang coordinates po ang pag-uusapan, ang merong coordinates yung maritime zones po natin, nasa RA 9522. Kumpleto naman daw yan. Hindi Ano po yung maritime sinasabi zones daw, ng- sabi po ni Senator Tolentino. Kumpleto naman daw kung coordinate sa pag-uusapan kasi iba naman yung maritime zones, yung TOEU may coordinate as compared to dun sa sinasabi nyo. Kaya nga nabanggit niya na parang may category error. Parang iba Hindi yung po kasi pinag-uusapan. hindi po nila pinapaliwanag ng mabuti. Nag-submit po tayo ng archipelagic baselines at saka mga sea lanes. Yun pong sinabit natin sapagkat nagpasa po tayo ng Republic Act 9522. Tama na po ang ginawa natin. Alam mo bakit takot sila magpaliwanag? Alam mo bakit takot sila magpaliwanag ngayon? Ang sinasabi nila shortcut lang. Hindi mo napapansin, shortcut sinasabi nila. Example, interview mo si ganyan, si Tandang lowest rank, yung isang nagsabing lowest rank. Anong sasabi? Atin yan. Ipaglalaban natin yan. Birihin mo, lagi nilang dinuduktong sa sarili nila, ipaglalaban natin WPS. Bakit ka magtuturo ng isang bagay, tapos sasabihin mo ipaglalaban mo? Ano yun? Nagtuturo ka ba o nag-uudyok ka sa mga taong bayan? Ano ba layunin mo? Ang alam ko sa taong nagtuturo, hindi naman nagtuturo, no? Nagpapaalam ng isang kaalaman. Kasi kaya ka nagsasalita sa amin kasi may mga taong hindi nakakaalam pa, 'di ba? Ng mga katotohanan kaya pinapaalam mo. Ikaw ba naman sa isang teacher ka, nakatuturo ka sa eskwelahan. Sasabihin mo ba sa estudyante mo magtuturo ka? 1 plus 1 equals ganito. 2 plus 2 equals ganito. Tandaan nyo atin yan. Paglalaban natin yan. Bakit may quotation? Bakit lagi mo hinaluan ng ganun? Para saan? Para paniwalaan ka, audience impact. Kumbaga ika nga audience impact. Kumbaga, yung mga tao masimpatya sa'yo. Di ba kahit sila Kiko, ganyan katwira, sila Lacson, ganyan katwira, atin yan, tao ba? Sino-shortcut nila eh. Ba't ayaw nyo ipaliwanag? Alam nyo ba't ayaw paliwanag? Para sa akin, Kasi paghihinalaan kayo ng tao na kayo ay pro-China. Kasi itinanim na sa kanila ng mga matatandang politiko at mga dating mga justice na ganyan, hindi naman lahat meron naman particular dyan eh. Kagaya nito ni Boy Lowest Rank, na tinatanim sa isipan ng tao na para bang ganito mangyayari, ganito tayo, atin yan, atin yung West Philippine Sea, ito yun lang, hindi nila pinapaliwanag na himay-himay, katulad ni Senator Dante Marcoleta, kasi takot sila isipin ng tao na sila ay pro-China. Kaso, sa totoo lang, walang ganun. Mula po doon sa archipelagic baselines, masusukat po natin ang hangganan ng up to 200 nautical miles kung pag-uusapan po natin IEEC at saka continental shelf. Pareho po yon. Continental shelf at saka IEEC, 200 nautical miles. Kung halimbawa contiguous zones, 24 miles po yon. Pag territorial sea 12, wala pong usapin doon, ma'am. Opo. Nasaan po yung usapin? Nagdo-drawing po kasi tayo ng West Philippine Sea. Sinasabi po ba nila? Nag-rule po ba yung Maganda, pag drawingin mo si Carpio, o baka iniisip na iba niya, magdo-drawing ka na sa kamay. Mali yan. Ibig sabihin, pag drawing ka, parang ganito, gumawa ka ng plano sa bahay mo, mag-drawing ka. Ibig ko pa sabihin, mag-drawing yung may-ari ng plano sa bahay. Hindi. Pumunta ka sa City Hall, maghanap ka ng arkitekto, at ipa-drawing mo yung gusto mo. Di ba? Ganon. Hindi pa sabi mag-drawing ka, kasi ballpen, lapis. Hindi ganon. Di ba? Pupunta ka sa pinaka-official. Diyan, merong official dyan na kung saan na nagmamapping. Alam ko, hindi ko alam kung anong trabaho niya. Geographic ba? Gawain ba ng geographic yan? Matatalino mga tao dyan. Yung bagyo nga, nadetect kung gano'ng kalaki. Di ba? Yan pa kaya mapa na, nasa atin lang. Sipin mo, yung bagyo, kararating lang, bagong dating pa lang sa atin, no? Pinangalanan na, alam ang laki, alam ang bilis, alam ang radius niya kung gano'ng kalaki yung sakop niya, no? What if pa kaya yung mapa na yan? Drawing yan yun na.
tribunal tungkol sa West Philippine Sea. Hindi po. Pero, Walang sir, ruling doon. Ito ho, Sir, with all due respect lang, sir, no? Kasi may mga, sagutin na lang siguro ng diretsuhan, sir, kasi may mga, ang interpretation, kapag ka ganito pong parang nasasabi ninyo, nagiging parang divisive pa. Imbis na pagkaisa ang Pilipino, at ang very words nga rin ho ni Senator Tolentino, violative nga ito, no, of the Constitution, kasi kumbaga nandyan na lahat nasa atin na. At ang makikinabang nito, syempre, Ito yung nga umaangkin. ito nga sasabi ko sa inyo, ulitin ko eh. Yung pamilya nasa kanila yung bahay, may mansyon na. Ang gagawin na lang, ipapamana na lang sa mga anak niya yung kayamanan niya. Yung lahat ng gamit sa bahay, mga sakya, pag nawala yung magulang, imamanahin ng anak. Pero, paano mamanahin ng anak? Wala nga kayong sketch, wala nga kayong last will o papel na kasulatan na ginagawa. Ni mapa nga ng mansyon, wala kayo eh. Saan labas nyo? Diba? Yun lang yun. Na mas malaki po sa atin ang China. Pag may mga ganito pong salita, what is your take on that? And wala naman po nga tayong pag-uusapan, kaya lang po tayo nahihirapan kasi po, pinagagawa tayo ng West Philippine Sea. Isipin naman walang West Philippine Sea. Mali. Pag narinig nila yon, narinig nila mga ano yan, makikitid. Ano pinapagawa ng WP, ng West Philippine Sea? Atin na yan, meron na tayo. Ano sasabi mo, papagawin pa? Napakahina nila pagdating sa ganyan. Yun yung gagawin kasi nga, sa international, kilala ng ibang bansa yan, hindi WPS. Walang ganyan. Di ba? Ang akala ng ibang bansa, pinag-aagawan natin niya kung China pati Pilipinas. Di ba? O baga wala tayong pinangahawakang titulo. Hindi po ba nila maintindihan na hindi po natin may guguhit dahil nga po sa problema na lalabagin natin ng maraming artikulo ng UNCLOS? Bakit hindi po nila dinidiscuss sa inyo yon? Pwede lang po ba tayong mag-drawing ng ganun lang nang hindi po natin i-deposit? Basahin po nila yung Administrative Order 29. Yun po yung sinasabi niya eh. Sino po yung minanduhan na gumawa ng mapa? NAMRIA po at saka yung DFA. Okay. After 14 years, hindi po nila magawa kasi mahirap nga po eh. Kaya dinidefine lang po namin. Gusto ko lamang nating malaman, i-define natin sa pamagitan ng coordinates kung talagang may drawing natin dahil nga napakalaki ng babangkain po nating mga obstacles sa international law sa pamagitan ng UNCLOS. Ba't ayaw po nilang aminin yun? Ngayon, pinalalabas nila yung theoretical proposition ko lang, o para hindi kayo mahirapan, may drawing natin, give up nyo yung KIG. Hindi po ganun ang aking gustong gawin. Pero ngayon, Parang yun nga lang yun, di ba? Ayaw nyo gawin, i-give up na yan. Ayaw mong kainin yung ice cream. Matutunaw yan. Itapon mo na yan. Hindi ginawa, kinain eh, no? Ayaw mong i-register yung sakyan na yan. Ako bumili sa inyo yan eh. Hindi, pamigay mo na yan. Hindi, ayaw nyo magkasi... lahat kayong mga anak ko nag-aaway-away. Lalayasan ko na kayo. Lalayas na ako dito. Ginawa, nag-ayos na sila. Di ba? Ayaw nyo ayusin yung KIG na yan. Give up na yan. Kung ganun, isang uri ng sermon yun eh. Ayun, inadapt, kinat. Hindi pinaliwanag yung ano ibig sabihin. Hindi lamang nagtanong sa tao, ano ba ibig mo sabihin nun? Ang isang tao kasi matatalino, ang isang taong matalino, itinatanong niya dun sa tao, ano ba naging problema? Bakit mo nasabi yun? Mabigat yung sinabi mo, ano ba yun? Ganun ang mga matatalino. Pag hindi ka nagtanong dun sa taong nagsabi nun, isa lang ibig sabihin nun, nagmamatalino ka. Lalo na yung lowest rank na yon, sinisigurado ko sa'yo, hindi ka matalino. Tandaan mo yan. Siguro sa panahon mo matalino ka. Pero sa panahon ngayon, hindi ka matalino. Pinaprangka kita. kiniklip nila, ini-splice nila, nitpicking ang ginagawa nila. Kasi nasabi ko, parang ayaw yung sinasabi si Senator Marcoleta eh, di ba? Tanong ko lang di ba ikaw nagsabi nito? Doon sa mga mangingisdang hinaharas diyan sa West Philippine Sea, tandaan nyo, ang dalawang nagtanggol sa China. Iba tong salita na to, no? Para mo inuudyokan yung mga mangingisda diyan na magalit talaga sa dalawang senador. Sa dalawang tanggol sa China. But sino ba isipin ng dalawa? Wala kang pinangalanan diyan. Pero may pinatutunugan ka, Hindi naman ganun kaingin yung tao para hindi malaman yan, di ba? Kita nyo? Hindi ko alam kung sinasabi nito, kalat to sa social media eh. Viral to, nakaraan sa social media. Di ba? Kaya siguro hindi siya makapaniwala kay Senator Marcoleta. Siguro napapahiya siya kay Senator Marcoleta. Hindi ko alam kung napapahiya siya o hindi. ang
I am only trying to dramatize and reinforce my argument na mahirap po talagang i-drawing Okay. sa harap po ng maraming legal obstacles. Yun lang ang punto doon. Senador, so, Theoretical lang po sa akin, Opo. pero sinasabi nila ngayon. Pinaanghang nila Minumukay pati mo. mga kababayan natin sa KIG na ako traidor, ako'y ganito, ako'y ganito. Inuudyo ka nilang taong mga KIG. Uy, pumunta ka nga sa KIG, inuudyo ka, kumbaga, pinatutunog nila sa KIG sa mga tao doon, mga populasyon doon, na magalit kay Senator Rodante Marcoleta. Biruin mo yan. Tapos itong matandang boy tago na to, inuudyo ka yung mga tao sa Pilipinas na magalit kay Senator Rodante Marcoleta. Kung sa manugali na matandang to, di ba? Nasa naman po yung katwiran doon? Hinahanapan ko lang naman po ng legal basis okay. ang pagdodrawing natin. Sabi ko nga, gusto ko ring makapag-drawing kayo, kaya nga interesado rin ako dyan kung paano natin gagawin. Okay. Senador, sundan ko yan eh. Paano tayo makapag-drawing? Yan ang magandang tanong yan. Nawawala na yung give up. Kumbaga, nandun pa rin yung KIG. So, ganito Pwede po. ba? Sige. Pwede. Halimbawa, mag-drawing po tayo ng West Philippine Sea, halimbawa, sa hangganan po ng ating EEC. Pagkatapos, pag-iusap tayo po sa international na hydrography, meron pa po kaming isang teritoryo doon po sa may outliers po ng high seas. Pero yan pong ang aming pong mga kukunin diyan ay yung mga territorial seas po ng aming mga sinasakupan at saka po ng mga kine-claim po naming mga features diyan po sa Spratly. Sa Makatwid, meron tayong West Philippine Sea 1 at saka West Philippine Sea 2. Hindi lang po natin kasi pwedeng i-connect dahil masasakop po natin ang kalipunan po ng high seas na bawal po. Sa Makatwid, meron tayong West Philippine Sea 1, meron tayong West Philippine Sea 2. So ngayon wala pang ganon. Siguro po, yun ang workout ng NAMRIA. So Pero wala wag po natin i-connect na isang West Philippine Sea dahil lalabag po tayo. So ngayon nga wala pang ganon. Wala pang ganon na kinikilala yung KIG. Hindi po, kinikilala natin ang territory Ang problema yung pag-drawing lang. Atin po yan. Huwag po tayong magkakamali. Akala ni Arn kakagat si Senator Marcoleta eh. Alam ni Senator Marcoleta ang sinasabi niya. Parang gusto niya sabihin, so sa Makatwid wala tayong ganun. Kasi pag sinabi ni Marcoleta, wala. Di para sinabi walang WPS. Hindi ganun ka-eng si Senator Rodante Marcoleta. Alam niya yung sinasabi niya kasi napag-aralan niya yun. Arn. alam ko gusto mo tanong eh. Gusto mong maipit si Senator Marcoleta na ngayon, sinubok ko si Senator Marcoleta ng drawing niya kailangan. Hindi sumang-ayon sa gusto niya sagot. Napaano siya eh. Hindi po yan. Ilalaban po natin yan. Sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng Hindi niya mahuli-huli si Senator Marcoleta, tingin ko eh. At ilaban natin. Dahil tayong occupant po dyan. Ngayon, ang pinag-uusapan po kasi, yung tubig lang po doon. Yung katubigan lang po, huwag po tayo makukonfuse. Meron pong territorial sea po na na-generate ang lahat ng mga features na inoccupy natin at kine-claim natin. Ang mahirap lamang po pagdugtongin natin. Okay. Yun po yung pinakapunto. Yung sabi nga ho ni Senador Tolentino just now, no, nung ating pong na-interview kanina lang, pasok naman sa ating EEZ, ito pong Kalayaan Hindi Island. po niya siguro napansin. Ma'am, ganito po ang sabihin natin, kaibigan po naman natin. Hayaan po ninyo pag nagkausap kami. Tingnan po ninyo yung memorial na sinabit natin sa tribunal noong 2012. Ito po yung nag-umpisa tayo ng 2012, panahon ng Pangulong Pinoy. Nag-submit po tayo ng memorial. Ang isa pong annex dyan, yung pong volume 2, tinawag po ng Pilipinas na Atlas of Features. Tayo po ang nagbigay ng distansya eh. Alam po ninyo yung Pag-asa, ito po yung tinatawag na T2. Ito po yung 247 nautical miles away from hindi po ako nagsasabi nito, yung pong Atlas na sinabit po ng Philippine government. I-review ko lang po. Tingnan po ninyo yun. Tama. Okay. Kung titingnan po ni Senator Tolentino, madali po. Meron pa po sa isang picture yan, 247 nautical miles away from our EEC. Tinanong ko nga po yung kapitan nung kami po nasa CA. Alam po nyo nakakalungkot, Ma'am Connie. Hindi po pala nila alam. Nalabas po ng EEC yung 4 na features. 4 pa lang po yung sinabi ko. Meron din pong mga features ang Spratly na nandun po sa EEC natin. Pero ang sabi ho, nilinaw na ho ni Senator Tolentino na lahat ng yan sa pinakahuling iniakda niyang libro na pasok yan Ano ho ang inyong masasabi? Hindi nga po Ang arbiter po rito yung Atlas
Okay. of features. Tayo pong gumawa nun. Tayo pong naglagay ng distansya. Hindi po ako. Ang Philippine government. Kunin Okay. po niyo yung volume 2. Alam mo, yung binabato sa inyo ni Senator Marcoleta, hindi galing sa kanya yan. Galing mismo sa kinauukulan otoridad yan. Parang annex po Ayaw nilang ipaliwanag kasi pagkakamalan silang pro-China. Ganyan mga katuso yung mga yan, katuso. ng ating memorial na sinabit sa tribunal. Okay. Para wala pong usapan. Senador, Yun po yung arbiter. nakapanahin po namin, Senador, si former Justice Antonio Carpio. Isa pa yan eh. Meron po siya minumungkahi kasi parang yung mga argumento mo raw, ine-echo ang posisyon ng China. Mag-apply ka na lang na foreign agent daw. Maamyandahan yung batas. Ganyan naman po sila pong magsalita eh. Oo. Sinasabi niya pa, kailangan sabi niya na suriin natin, i-revise natin ang Foreign Service Act. Opo. Baka may mga tao kanya nagtatrabaho sa China ng palihim Opo. at binabayaran ng gobyerno ng China. China. Nakalimutan ni Justice Carpio, yung anak niya mismo nagtuturo sa University of Beijing. Unahin niyang imbestigahan ang anak niya dahil siya yung nakikinabang doon sapagkat nagtuturo siya sa Beijing. Tingnan mo, sa Beijing, tuturo mismo. Di ba? Baka na may mga Pilipino sa China. Ano ka ba naman? Oo, official yun na anak mo doon, pero wag ka magiging paimbabaw, ika nga. Sinasabi niya, tinatanggap niya yung aking hamon pero nilagyan niya ng limitasyon. Oo. Oo. Tatanggapin mo yung hamon ng isang tao sa'yo. Ha? Tapos duwag daw si Senator Marcoleta. Ha? Duwag ba yun? Siya una naghamon? Tapos naglagay ng limitasyon, si Carpio. Tapos sabihin ng mga alalay ni Carpio, duwag daw si Senator Marcoleta natatakot. Wow! Meron pala naghamon ng suntukan, siya naghamon ng suntukan, tapos yung isa, walang tadyakan ha. Tapos sasabihin mong duwag, yun naghamon ng suntukan. Ano ba naman yun? Alam niyo pag nakaharap niyo ako, pagpapawisan kayo ng butil-butil, sabihin ko sa inyo. Kahit naka-aircon. Di ba? Di ba, magamon ka na suntukan. Hoy, alika, suntukan tayo. Hindi yung tapang, nagamon eh. Oh, tapos yung kalaban mo, walang tadyakan ha. Di ba? Away tayo. Oh, walang sikuan ha. Suntukan lang ha. Walang sikuan ha. Nagalagay ka ng limitasyon. Oh, sino duwag? Hindi duwag si Senator Marcoleta. Duwag yun, naglalagay ng limitasyon. Humihingi ng partida yon para sa amin. Yun ang dating sa akin, ang hingi ng partida. Hinihingi si Senator Marcoleta ng partida. Iko, pwede po ba na huwag tayo maglagay ng limitasyon para sa kapakanan ng ating taong bayan? Malinawan eh. Liligyan mo ng limitasyon ng West Philippines. Napakalawak, napaka-comprehensive and Tama. far-reaching subject. Gusto niya limitasyon para siya lang manalo. Kasi susuputo niya si Senator Marcoleta. Tamo, nagpapa-interview siya ngayon, di ba? Sunod-sunod. Yung mamang iyon. Iukondisyon niya yung utak ng tao na ganito. Kasi alam niya matatalo siya sa paglalaban ni Marcoleta eh. Ang gusto niya lang paglabanan, yung lang alam niya. Kaya yun ang gusto niyang pagtalunan. Mali ka. Alam mo yan, pero kami alam ba namin yan? Hindi namin alam yung pag mga sabi mo dapat, ang gawin, lawakan lahat, walang limitasyon para maunawaan na nakakarinig. Hindi ikaw lang. Yung pong binigyan niya ganito, pag-uusapan po raw namin, dahil sinabi ko raw po, there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi man lang niya gustong balikan, ba't po sinabi yun? Oo. In the context of international legal order, Walang WPS. Yan. Pero ando doon siya. Meron siya. Buhay na buhay. Yung pangalan ng wala. Kailangan masama pa. Yun ang hindi maintindihan nung lowest rank na yun. Dapat siya ang lowest rank ni si Senator Marcoleta. yung international community, hindi po niya nare-recognize ang West Philippine Sea hanggang ngayon. Tayo lang po sa pamamagitan ng ating mga batas. Ang problema niya, hindi niya ma-reconcile yung national law and international law. Okay. So, Senador, para... O yun, hanggang dito lang po mga tayo na-amaze yung dalawang reporter eh. Siyempre, hindi natin alam eh. Ayaw nila, nakikita ko sa kanila mga itsura, hindi pa sila naniniwala sa ngayon. Hindi nila alam kung sino paniniwalaan nila sa ngayon. Kaya mas maganda magkaroon ng debate, di ba? Para mailatag lahat. Ay, ganito pala. No? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.